Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning nasusuri ang binasang dula batay sa pagkakabuo at mga elemento nito. Isang magandang araw, makahenyo. Para sa ating panimula, tayo munang manalangin sa Poong may likha. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Bago tayo tuluyang magsimula sa ating talakayan, tayo munang magkasiyahan. Sa puntong ito, ako ay may inihandang gawain at ang gawain ito ay tatawagin kong huwag maduduling pagkakaiba namin tukuyin mo. Para sa ating panuto, sipating maigi gamit ang mga mata upang mahanap kung alin ang magkaiba sa dalawang larawan. Magagaling! Talaga namang ang bawat isa ay kinakitaan ng kooperasyon. Ngunit hindi pa riyan natatapos ang ating kasiyahan. Upang mas masukat ang inyong angking galing, ako ay may inihanda pa ang laro. Ito ay tawagin nating hularawan mo. Para sa ating mechanics, pindutin na ang clapper board. Ito ay naglalaman ng larawan na kailangan ninyong hulaan at sagutin. Entablado. Aktor. Manonood. Direktor. Script. Magagaling! Tunay ngang kayo ay G na G sa ating mga laro. Kaya naman may inihanda pa akong isang laro na tiyak kung kayo ay masusubok. Ito ay tatawagin nating Linya Ko, Bigyang Buhay Mo. Para sa ating panuto, unawaing mabuti ang mga linya. Ibigay ang wastong damdamin na nakasaad dito.
Mahuhusay! Ang kinggaling ay iyong ipinakita. Alam nyo ba na sa inyong isinagawa ay naging isang mahusay na aktor kayo? Talaga namang pwede na kayong maging artista. Maaari na kayong sumabak sa isang dula-dulaan. Ngunit, ang pagsabak sa dula-dulaan ay hindi madali, sapagkat ang dula ay mayroong mga elemento. Halina talakayin natin ang mga elemento ng dula. Dula, dinggin, unawain, linangin, alamin. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayo nito ay itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Gaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong pangyayari sa buhay maliban na lamang sa iilang dulang likha ng malikhain at malayang kaisipan. Elemento ng dula. Una, script. Pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naaayon sa isang script. Para sa ating tanong, naniniwala ba kayo na mahalaga ang script sa dula? Ikalawa, gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ay ang nagsasabuhay sa mga tauhang nasa script. Sila ang bumibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Sila ang pinapanood ng tauhan sa dula. Tanong, gaano kahalaga ang pagkakaroon ng aktor sa isang dula? Tanghalan. Anumang pook na pinagpasyahang pagdausang ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Direktor. Ang direktor ang namamahala at nagpapakahulugan sa isang script ng dula. Siya ang nag-i-interpret sa script mula sa pagpasya sa kaayusan ng tagpuan, ng kasuotan ng mga tauhan, hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan. Manonood. Sa kanila inilalaan ng isang dula. Sila ang sumasaksi sa pagtatanghal ng mga aktor. Naniniwala ba kayo na mahalaga ang mga manonood sa dula? Naunawaan nyo bang mabuti ang dula at ang elemento nito? Palagi nating tandaan na sa dula ay natutunan tayong mawala sa isang panibagong mundo na sakop lamang ng entablado. Dito natin makikilala at makikita ang pagtatalakay ng mga tauhan sa mga pangyayari at problema nila sa kanilang buhay. Mahuhusay! Nais kong malaman kung ang inyo bang mga magulang ay mahilig magsabong o may mga kamag-anak kayo na nagsasabong rin o nagtatrabaho sa sabungan. Mangyaring itaas ang inyong mga kamay kung mayroon man sapagkat ang dulang ating susuriin ay tungkol sa pagsasabong. Ang dulang ito ay pinamagatang Sa Pula, sa Puti ni Francisco Rodrigo. Sa pula, sa puti. Kumusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo kung kumustahin. Si Siling naman? Bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat na ng mata mo sa umaga, wala ka ng ibang iniisip kumustahin at himasin kundi ang iyong itinali. Tila ba mas mahal mo pa sila kaysa sa akin? Ano ka ba naman, Siling? Wala nang pinakamamahal pa sa aking puso, kundi ang aking asawa. Siya nga ba? Ngunit, sa tuwing nakikita kong hinihimas mo ang iyong itinali, ibig ko na minsang mainggit at magselos. Ngunit, Siling, alam mo namang kaya ko lamang inaalaga ang mabuti ang mga tinaling ito ay para sa atin din. Sila ang magdadala ng grasya sa atin. Grasya ba o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari. Huwag mo sanang ungkatin ng nakaraan. Oo, ako ngayon napagtalo ng mga nakarang araw sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon, marami na akong natutuhan. Mga bagong sistema. Ngunit, Kulas, nung isang linggo nung natalo ang manok mong talisayin, hindi mo pa ba alam ang mga bagong sistema noon? Iyon ay disgrasya lamang, Siling. Makinig ka. Alam mo, kagabi na naginip ako. Napaniginipan akong hinahabol ko ng isang kalabaw. Kalabaw? Kalabaw na puti, Siling. Kalabaw na puti? Na puti. Bigyan mo lang ako ng 5 piso ngayon. Ay, walang salang. Mananalo tayo. Ngunit, Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mong iyan? Noong isang buwan na naginip ka ng ahas na numero 8 at ang pintakasi mo noon ay nataon sa 8 ng Pebrero at ang sabi mo'y kwarta na. Ngunit anong nangyari? Natalo ka ng 6 na piso. Oo nga. Ngunit,
Ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan ko mabuti ang kaliskis at tainga ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Siling. Ipinapangako ko sa'yo, walang salang, tayo ay mananalo. Ngunit Kulas, ganyan-ganyan din ang sinabi mo sa akin noong isang linggo nung natalo ang manok mong talisayin. At anong nangyari? Nagkaulan tayo ng pakang na manok. Sinabi ko na yung iyon ay disgrasya. Sige na, Siling. Ito na lamang, pag natalo pa ang manok na ito, hindi na ako magsasabong. Totoong totoo. Totoo. Sige na. Madali ka at nagsusultada na. Oh, Sige bueno. na. May katrato pa ako sa susunod na sultada. Pag hindi ako nagmadali ay kayaya. Kung sa bagay, tagahawak lamang naman ako ng kwarta. O heto, wag mo sana akong sisihin kung maubos ang itinago nating pera. Huwag kang mag-alala, Siling. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. Oh, Beno. Diyan ka na? Kumusta ka, Kulas? Kumusta? Shoning, didispensahin mo ko. Ako lang ay nagmamadali. Nandiyan si Siling. Heto si Shoning. Bueno, diyan ka na. Hoy, Siling! Ano bang nangyayari sa iyong asawa? Tila, pupunta sa sunog! Ay, Shoning, masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na namang sabungan. Siling? Saglit lang ha, Shoning. Teban! 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 Ano po yan, Aling Siling? Oh, heto Teban, 5 piso. Nagpunta na naman ang among mo sa sabungan. Ipusta mo yan. Madali ka at baka mahuli. Okay po, sige. Pusta ang 5 piso? Siling! Ano ba ito? Ikaw man ba'y naging sabongero na rin? Hindi, Shoning. Ngunit sa tuwing magsasabong si Kulas, ay pumupusta rin ako. Hindi ka sabongera ngunit pupusta ka lamang sa sabong? Hoy, Siling! Ano bang pinagsasabi mo? Oh, bueno, Shoning. Maupo ka't ipapaliwanag ko sa iyo. Ngunit, huwag kang maingay. Huwag mo sasabihin kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shoning, ako'y pumupusta lamang sa sabong upang huwag kaming matalo. Pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo? Siling, pinaglalaroan mo yata ako. Hindi, Shoning. Sapagkat marami nang nawawalang kwarta sa amin sa kasasabong ni Kulas. At nag-aalala akong baka isang araw, magdidildil na lamang kami ng asin. Pilit ko naman siyang pinagsasabihan, ngunit madalas lamang kami mag-away. Sa anong dahilan? Sapagkat kung matalo si Kulas, ay nanalo ako. At kung matalo naman ako, ay nanalo si Kulas. Sa makatuwid, walang mawawalang kwarta sa amin. Siya nga! Siya nga naman pala! Hayan, nagsusultada na marahil. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang yan. Oh, heto si Teban, tumatakbo. Aling Siling! Ano? Aling Siling! Nanalo tayo! Nanalo tayo? Nanalo tayo, Aling Oh, Siling! bueno, pumunta ka na sa kusina at baka mamaya nandiyan na si Kulas. Sige o, Aling Siling! Oh, bueno! Lumakad na tayo, Siling! O ano, Kulas? Tila hindi ka inabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo nga banggitin yan. Talagang ako'y malas. Disgrasya lamang, Siling. Ang aking manok ay nanalo hanggang sa huling sandali. Talagang wala akong swerte. Yan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang ibang pinangahawakan kundi ang swerte. Talagang buwisit ang sabong. Isinusumpa ko na ang sabong. Ni Anino ay ayoko na makita. Ang sabongang iyan. Sana'y magkatotoo yan at huwag puro pangako. Oo, Siling. Ipinapangako ko sa'yo na hindi na ako magsasabong kailanman. O bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lamang kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Hoy, Kulas! Ay, Castor! Kumusta na? At lagi na lamang ako natalo. Talagang ako'y malas. Akalain mo ba kanina natalo pa ako? Bakit naman? Wala namang maraming natatalo sa'yo. Ano bang walang marami? Halos tutong na lang ang natitira sa aming natitipon. Ngunit hindi tamang katwiran ang huwag ka na magsabong. Ano bang hindi tama? Sapagkat kapag hindi ka na nagsabong, ay talagang tuluyan ng mawawala ang kwartang natalo sa'yo. Samantalang kapag ikaw ay nagsabong pa, maaari ka pang makabawi. Hindi, Castor. Lalo lang ako mababaon. Tama si Siling. Ang sugal ay swerte-swerte lamang at
Masama ang aking swerte. Ano bang swerte ang sinasabi mo? Hindi yun totoo. Tingnan mo ako, Kulas. Ako'y hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang magtigil ka, Castor. Kung hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabitin kung iuwi. Itong taong to, pumupusta ako, hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh, kung magkataong manok mo ang manalo, Hindi maaaring manalo ang manok ko. Ginagawan ko ng paraan. hoy, Castor, mano nga lang wag mo akong biruin. Masama ang ulo ko ngayon. Anong biro ang iyong mga sinasabi? Totoo iyon. At kung hindi lang talaga kita kaibigan eh, hindi ko sasabihin sa'yo. Ngunit, Castor, paano mangyayari yan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo, sige na. O bueno, kunin mo ang isa sa iyong mga tinali at ipapaliwanag ko sa'yo. Kahit ba alin sa aking mga tinali? Oo, kahit alin. Sige, kunin mo. Oh, heto, Castor. At ngayon, kumuha ka naman ng isang karayom. Karayom? Oo, karayom. Yung pinananahi. Ah, Halika't magmasid ka. Ang lahat ng mga manok ay may litid sa kanilang mga paa, na kapag ating dinuro, ay manghihina ang kanilang mga paa. Ayan. Tingnan mo. Matuwid pa siyang naglalakad niyan. Wala nang makakahalata sa ginawa natin. Ngunit mahina na ang paa na ating dinuro. At yung manok na yan ay hindi na makakapalo. sa makatuwid ay hindi na nga maaaring manalo ang manok na iyan. Siguradong matatalo. Natural. Ngayon, ang kinakailangan na lang natin gawin ay pumunta sa sabungan, ilaban ang manok na yan, at palihim na pumusta sa kalaban. Siya nga! Magaling na paraan! Nakita mo na eh. Ang mahirap sa'yo, hindi mo ginagamit ang iyong ulo. Ngunit, Castor, hindi ba ihi pandaraya? Oo, pandaraya. Ay, Diyos mio. Sino ba namang tao ang hindi nagkakwarta sa sugal na hindi gumamit ng daya? At bukod dyan, marami ng kwartang natalo sa'yo o ginagawa mo lang to upang makabawi. Ano bang masama dyan? Siya nga, Castor. Kung sa bagay, malaki na ang natatalo sa akin. At akala mo gay sa mga pagkatalo mong yan ay di ka dinaya? Kung sa bagay, Nakita mo na, Kulas? Hindi ka mandaraya. Gaganti ka lang. siya nga, may katwiran ka. Oh, eh ano pang hintay natin? Tayo na! Oo, Castor, hintayin lamang natin si Siling, ang aking asawa. Bakit? Ano pa ang iyong kailangan? Alam mo namang si Siling ang may hawak ng supot sa bahay na ito. Naku, Kulas. Ito nga palang si Kulas ay bukod sa talunan nasa sabungan, ay dihado pa sa bahay. Oh, bueno. Sige, hintayin mo siya. At laki-lakihan mo ang hingi para makatipak tayo ng malaki-laki. Oo, Castor, O ano na naman? malapit na siguro dumating si Siling. Alam mo'y, ayaw kong makikita ka niya rito. Kung maaari lang ay umalis ka na. Huwag ka Oh. sana magagalit. Oo na, Kulas. Aalis na ako. Mabuti pa nga'y pumunta na ako sa sabungan at nang makahanap ng kareto para sa manok mo. Sumunod ka kaagad Pagdating mo doon ay ilalaban kaagad natin yan. Oh, bueno, dyan ka na. Laki-lakihan mo tipak ha. Siling, sige na, Siling. Ano ba naman, Kulas? At akala ko ba'y isinusumpa mo ng sabungan? Siling, ngayon na lamang. Walang salang tayo ay makababawi. Hay naku, Kulas. Para kang presyo ng asukal. Oras-oras nagbabago. Siling, talaga ngayon na lamang. Pag natalo pa ako ay, patayin mo na lahat ng aking tinali. Ipinapangako ko sa'yo. Ngunit, Kulas, baka yan ay pangako na naman na napapako. Hindi, Siling. Hayaan si Shoning, siya ang testigo. Siya nga. Siling, bigyan mo na. Akong testigo. O bueno, ito na lamang ha. Oo, Siling. Itaga mo sa bato. Magkano ba ang kailangan mo? 20 piso lamang. Sus Mariusip! 20 piso? Oo, 20 piso upang tayo makabawi. Sige na, Siling. Tutal, ito naman ay kahuli-hulihan. O bueno, heto. Ay, salamat sa iyo, Siling. Ito'y kwarta na.
hindi ka magsisisi. Oh, bueno. Diyan na muna kayo, hane? Teban! 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 Magmadali ka! Ano naman po ba yun, Aling Siling? O heto, ang amo mo nasa sabungan na naman. Magmadali ka, Teban! Ipusta mo yan sa manok ng kalaban! 20 piso ito ah. Oo, 20 piso. Madali ka. Abay, itutudo ko na po ba ito? Oo! Todo! Napakalaking halaga nito ah. O sige po, Aling Siling. Ikaw naman, Shoning. Bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi na bali. Tutal, wala naman kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang kwarta ang aking ipinagdaramdam. Eh, ano pa? Ang iba pang masamang dulot ng bisyo. Shoning, alam mo ang bisyo ay nagbubuntot. Karaniwang kasama nito ay ang pagnanakaw, pandaraya, at kung ano-ano pa. Ngunit, nangako naman na si Kulas na ito na ang huli. Ngunit, Shoning, isulat mo sa tubig ang pangakong iyon. Ang hirap sa'yo, Siling eh. Hindi mo tigasan ang iyong loob. Ay! Talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ha? Ano ka mo? Talagang buwisit ang sabong. Isinusumpa ko na. Kulas, hindi ba't nanalo ka? Hindi. At natalo na naman ako. At natodas ang 20 piso. Kulas, hindi mo ako madadaan sa mga panluloko mong yan. Alam kong nanalo ka. Sino ba ang may sabi sa iyong ako'y nanalo? Bakit ba nakinig ako sa buwisit na to? Hay naku, Kulas, hindi mo ako madadaan sa drama mo. Isauli mo ang 20 piso. Diyos na mawain! Saan naman ako kukuha? Kulas, baka naman Kulas ikaw ay mayroong kulasisi at doon may pinatuka ang 20 piso. Siling, ano bang kalokohan ito? Isinusumpa ko na natalo ang 20 piso. Sino ba ang nagkwento sa iyo na ako'y nanalo? Si Teban, nanggaling siya ng sabungan. Oh! Baka si Teban ang nanguha ng kwarta. Siya nga. Sinabi ko na sa'yo. Huwag ka masyadong magtitiwala. Teban! Teban! Bakit po, Aling Siling? Teban, hindi ko akalain na ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Ako po? Bakit naman po, Aling Siling? Bakit po? Isauli mo ang pera. Ano pong pera? Ang 20 piso. Di ba po natalo kanina sa sabong? Sinungaling. Kung natalo ka, ay nanalo si Kulas. Ngunit natalo si Kulas. Ha? Ano po? Kung natalo ako, ay... Tay kayo! Tila gumugulo ang salitaan. Teban, ikaw ba'y pumusta sa sabong kanina? Opo, Saan ka nagnakaw ng pera? kay Aling Siling po. Nagnakaw ka kay Aling Siling mo? Hindi po. Pinapusta po ako ni Aling Siling. Ah, ganon. Hoy, Siling, pinipigilan mo ako sa aking pagsabong, ha? Ikaw pala'y sabongera pa ilalim. Hindi, Kulas. Pumupusta lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. Ah, ganon. At ako'y kinalaban mo pa, ha? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta lamang sa kalaban upang kahit matalo ka o manalo ay hindi mababawasan ng ating kwarta. Siya nga. At para kahit matalo ay mayroon pa rin. Sa makatuwid, kahit palang manalo ang manok ko, ay baliwala rin. Siya nga. At kahit naman matalo ay bali mayroon pa rin. Sayang lamang ang kahihimas at kabubog ako ng usok sa manok. Ako pala'y parang baliw na. Teka. Ang liwanagin natin ay ang 20 piso. Teban, nasaan ang pera? Siling, ako man ay natalo din sa pinupustahan sapagkat sa manok din ako ng kalaban pumusta. Naku! At lalong nag-blackout. Pumusta ka sa manok ng kalaban? Oo, at alam mo'y, pinilayan ko ang aking tinali upang siguradong matalo at pumusta ako sa manok ng kalaban. Ngunit kabibitaw pa lamang ay tumakbo na agad ang jet ski manok ng kalaban at nanalo ang aking manok. Talo! Gusto mo palang maniope. Ikaw ngayon ang natiope. Aba, at nagtawa ka pa. Siya nga. Bakit ka nagtatawa? Sapagkat masaya ako sa huling pamamaalam ni Kulas sa sabungan. Dito kayo mamaya maghapunan, ha? Isama mo si Kumaring Kiki at ang iba pang mga kaibigan. Ha? Maghahanda?
Oo, Teban, ihanda mo ang mga kasirola. Maghahanda tayo mamayang hapunan. Ngunit, paano ka maghahanda? Ngayon lang ay natalunan tayo ng mahigit 40 piso. Huwag kang mag-alala. Meron pa tayong 6 na itinali. Ang 3 ay aadobohin at ang 3 naman ay sasabawan. Para sa ating mga katanungan, ano ang naging paraan ng direktor sa pagpapatakbo ng istorya? Maayos bang nailahad ng mga aktor ang mga linya sa script? Tumutugma ba ang mga aktor sa kanilang katauhan sa dula-dulaan? Ang lugar ba na pinagganapan sa dula ay angkop sa kwento? Ano ang aral na iyong napulot sa dula? Maraming salamat. Mahuhusay ang inyong mga naging kasagutan. Patid kong ang bawat isa sa inyo ay nasuri ang mga elemento ng dula. Sa oras na ito ay dadako naman tayo sa pangkatang gawain na may kinalaman sa ating paksang tinalakay. Kung kayo ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawaing ito. Para sa ating mechanics, ang klase ay hahatiin sa 4 na pangkat. Ang bawat pangkat ay may mga nakatalagang gawain na gagawin lamang sa loob ng 10 minuto. Pangkat Horror. Bumuo ng isang dula-dulaan na pumapatungkol sa kababalaghan. Pangkat Comedy. Bumuo ng isang dula-dulaan na nagpapakita ng katatawanan. Pangkat Tragedy. Bumuo ng isang dula-dulaan na pumapatungkol sa trahedya. Pangkat Love Story. Bumuo ng isang dula-dulaan na pumapatungkol sa pag-iibigan. Magagaling! Mga presentasyon ninyo ay maayos na nangyari, kaya naman sa susunod na gawain, kayo ang muli ay susubukin. Ang gawain ito ay tatawagin nating What If? Kung bibigyan ka ng isang pagkakataon na maging direktor ng isang dulang ipapakita ng mga isyong panlipunang kinakaharap ng bansa, anong tema ang iyong gagawin at bakit? Maraming salamat! Mahusay ang inyong naging kasagutan. Talaga namang hindi kayo nagpasindak sa harap ng mga gawain. Kaya naman sa susunod na gawain, kayo muling aking susubukin. Ang gawain ito ay tatawagin kong Opinion Mo, Ilahad Mo. Bilang isang mag-aaral, bakit kailangan nating maisaalang-alang ang iba't ibang elemento ng dula sa pagbuo ng isang makabuluhang dula? Mahusay! Talaga namang ang inyong utak ay hitik ng hitik sa karunungan sa bawat gawaing inihanda. Upang malaman at masubukan ang inyong mga natutuhan, halina't sagutan ang inihanda kong mga katanungan. Para sa ating panuto, basahin at unawaing mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang fact kung ito ay nagpapakita ng katotohanan at bluff naman kung hindi.
Isang panibagong araw na naman makahenyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mac TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!